Magandang umaga muli sa inyong lahat. Ngayon din sa ating mga kapatid na nasa ibang mga lugar. Magandang hapon, magandang araw. We're now on diary entry number 847. On the second day of the feast, Father Andras came to celebrate Mass for us. And during Mass, I saw again the little Jesus. In the afternoon, I went to confession. Father did not give an answer to some of my questions that concerned his work. He said, "When you recover, we shall talk about it in concrete terms. And now, try to recover completely. As for the rest, you know what guidance to follow and what direction to take in these matters. As penance, Father told me to say the chaplet that Jesus had taught me." Sa ikalawang araw ng kapistahan, dumating si Father Andras upang magdiwang ng misa para sa amin. At sa misa, nakita ko ang munting Jesus. Pagkatapos ako ay nangumpisal. Hindi nagbigay ng sagot si Father Andras sa ilang aking mga katanungan kaugnay sa gawaing ito. Sabi niya, kapag nakabawi ka na ng lakas, pag-uusapan natin niyan ng detalyado. Subalit sa ngayon, magpalakas ka muna ng ganap. Kaugnay naman sa iba pang bagay, alam mo kung anong gabay ang dapat sundin at saan direksyon ang dapat tumihik kaugnay dito. Bilang penance, sinabi niya na dasalin ko ang chaplet na itinuro sa akin ni Jesus. Diary and ikalawang araw ng kapistahan. So, nagre-refer ito sa Christmas, Kapaskuhan. Kasi kahapon, Christmas time. Sa ating liturhiya, may dalawa tayong ipinagdiriwang na oktaba. Oktaba ng muling pagkabuhay at ang oktaba ng Kapaskuhan. So, yung Kapaskuhan, syempre, ito yung unang, yung unang kapanganakan niya. Pagkabuhay niya, yung second. So, the birth and the rising or the risen Christ. Yung octave, ang ibig sabihin lang ito ay pagdiriwang ng isang kapistahan na hindi kayang gawin sa isang araw. Sa mga Hudyo, nung ginagawa nila yan, pinagdiriwang nila ng 8 araw. So, maraming mga tinanggal na mga octave sa ating liturhiya at ang itinira na lamang ay ito. Yung Kapaskuhan at saka yung Easter. Pero mas, dahil tayong mga divine worship devotees, at pangalawa, no, yun yung talagang nabibigyan pansin din lang naman. No? Kasi yung Christmas octave, hindi masyado ang mas talagang ipagdiriwang yung Divine Mercy. Kasi, di ba, yung kapistahan ng banal na awa, yun yung pinaka-octave sa ikalawang linggo. Pagkatapos ng pagkabuhay, yun yung Easter octave. Pero ang Christmas octave naman, yung pinakarurok nito, yung ika-8 araw, yun yung January 1st. Sa Gregorian calendar natin ay bagong taon, pero sa ating liturgical calendar, ito yung Mary, Mother of God. So sila, noong mga panahong yon, hindi ko alam no, kung paano pinagdiriwang ng mga panahong yon. Pero kasi nagulat lang ako sa ikalawang araw ng kapistahan. Ang inisiwan mo kapistahan nga pala ay Pasko pa dun. December 25 kahapon. Kaya 26 ngayon. Anyway, may mga bagay na hindi sinabi dito. Basta sinabi lang niya, nangumpisal siya. Hindi natin alam kung ano yung mga itinanong niya. Ang
distinct, no? Kapag nangungumpisal si Faustina, may mga ano siya, mga hinihingi siyang insights. So, kung papansin nyo, hindi naman to confession yung may mga questions siya. So, hindi yung ordinary ba na kasalanan. Kasi kumpisal diba? Meron din sigurong kinumpisal na mga kasalanan, pero more on mga tanong to na maaaring, yun, may kinalaman sa gawain ng awa. Whatever those questions were, hindi natin alam. Pero tatandaan ko lagi na kapag nangungumpisal, lalo na kapag Lenten season, yung mga kumpisalang bayan, hindi ko maisingit yan because many times I attempted to ask questions. I was not allowed. Pero naintindihan ko na ngayon, no? Kasi kung bakit ba naman kasi tayo, ako for instance, no, talagang guilty ako dyan nung araw na nangungumpisa lang sa kumpisa lang bayan. So parang once a year is enough. Yun yung standard for most uh, of the faithful. No? At least mangumpisal tayo ng isang beses sa isang taon. So yun yung nagagawa ko nung araw. Ngayon na lang talaga yung mas madalas. No? Hindi, parang monthly na ako ngayon. Pero yung iba kasi na mga kakilala ko talagang weekly nangungumpisal. Which is very good kasi nakapaglinis tayo agad. Di na natin kailangan pang ano. Naiipon kasi yung kasalanan natin, hindi na natin natatandaan lahat eh. No, sa isang araw, hindi maaaring hindi tayo magkakamali sa isang araw ng may mga kasalanan. Although, most of our sins are venial, no? Hindi naman mortal. But then, naiipon nga yun. Matindi rin yung venial sins kapag naipon ng naipon, no? Tapos, hindi mo natatandaan. Kaya, during confession ng Lenten season, yung umpisa ng bayan, laging ano din, experience ko nga, kapag may bagay akong ibang sinabi na napapagalitan ako ng pare. Kaya medyo ano ako noon, parang yung nailang kasi nga pinagmamadali. So, hindi mo rin masabi lahat ng kasalanan mo tapos hindi ka rin makapagtanong. Pero nitong mga ano na, nung nangungumpisal na ako ng hindi kumpisalang bayan, yun na, no, napapayagan na at hindi na natatrayan ng pare. Kasi nga naman, kapag kumpisalang bayan, ang daming nakapila. Although nung mga panahon naman na yun na nangungumpisal ako ng di man napakahaba ng pila, kahit kumpisalang bayan, nag-ano nga sila nag-homily pa na kumpisa ng bayan, pero ang agang natapos dahil konti ang nangumpisal. Yung ganun ba? So, minsan inconsistent din, ano? Minamadali ka kasi maraming nakapila. But anyway, during kumpisa lang bayan, mass confession, ano, huwag tayong magpumilit na, ano. At saka sa ano din, sa feast day, during feast day ng Divine Mercy or basta yung days na, or 2 days before, 1 day before na ang dami nang umpisal, lalo sa atin, yung Saturday yun, hindi yung Sunday, no? May pari na ano. So talagang kailangan din tayo na tumingin doon sa likod natin, tingnan yung pila. Kung marami, huwag masyado ng ano, no, na masyadong tagalan. Alam natin na marami tayong kailangan sabihin at ikumpisal, pero yun nga, dahil mahaba yung pila, we take consideration of those at the back, no? Pero, ang pwede natin gawin, at sa lahat. Sabihin natin na at sa lahat ng mga kasalanan na hindi na natin naalala. Ganoon. Kung feast day, no? Kasi during feast day, ang importante ay makapangumpisal tayo. Dahil lahat ng ating kasalanan ay patatawarin kahit yung mga nalimutan na natin na mga kasalanan. Kahapon ay galing po ako ng Tarlac. Tapos, bumisita dun sa isang pari na yung madalas na pinupuntahan namin sa Tarlac si Father Nick. Na very, ano yan, for me, siya yung
pare na when it comes to the devotion to the Divine Mercy, siya na yung authority kasi yung marami na bang ano, yung talagang consistently nag-aaral kasi nila, nakafocus siya sa devotion. Hindi katulad ng mga SD natin na parish priest pa din, na maraming concerns siya kasi talaga nakatutok sa Divine Mercy. Natandaan kasi tinanong ko nga sa kanya yung feast day. Kasi sabi ko, Father, bakit noong feast day, dito, feast day natin, bakit nung feast day nabago yung terms ng papaano i-maximize ang feast? Sabi ko, bakit yung plenary indulgence yung sinabi, ni-release na papaano matitake advantage yung Feast of the Divine Mercy? Because in the diary, dalawa lang naman po kasi di ba ang sabi during feast day, magkukumpisal ka lang at mangungumunyon. Tapos, all the sins are forgiven, including the temporal punishment. Tapos, ang na-release ay yung plenary indulgence. Mga kapatid, yung ibig sabihin, na-discuss ko na itong plenary indulgence. And I also, nung feast day din, I also, yung reflection session natin about the difference between plenary indulgence and the feast day promise. Yung plenary indulgence po ay binibigay ng simbahan. During feast day, ang nagbigay nito si Jesus. So magkaiba, di po ba? Si Jesus ang nagbigay ng isa, yung plenary indulgence, yung simbahan. And usually, it is given kapag mga jubilee years, no? So, sa 2025, jubilee year yan. So, malamang may mga plenary indulgence siya. Pero, medyo mabigat lang conditions ng plenary indulgence. Kasi unang-una, syempre kailangan din yung confession and communion. Pero nadagdagan yan. You should be in, ano na, no? In yung free or completely detached from sins, even venial. Ibig sabihin, kahit yung venial sin, kailangan wala ka. And then, yung mga 20 days before and after, no? Binigay din yun. Before and after the Indulgence Act ay pwede mong gawin the act, no? Yung plenary indulgence mismo. So, mabigat siya. Ang pinakamabigat nga doon, yung free from venial sin. Well, even venial sin pala. Lahat ng kasalanan dapat wala ka to obtain the grace. No? Sabi niya, for those who know about the promise, good. Okay na yon. During feast day, during feast day na. But if you would follow the plenary indulgence conditions, pag na-fulfill mo yung confession and communion, okay na yon for the living. Pero, yung other requirements ng plenary indulgence na finulfill mo, halimbawa yung you pray for the intention of the Pope, yung free from ano ka or detached, completely detached ka from sin, no? Lahat yun, lahat ng mga preconditions, yun daw po ay para sa mga namayapa nating kapatid. Kasi yung Divine Mercy Promise ay applicable lamang sa buhay, hindi po sa patay. So, pwedeng ang gagawin pala natin, provided that we are still in the state of grace, nakapag-communion ka, nakapag-confessal ka, nakapag-communion, and then may ginawa mo pa, yung corporal works of mercy ka, etc., no? Yung mga conditions ng plenary indulgence, iaalay mo na ngayon yun sa namayapa mong kung sino man ang gusto mo, pero one at a time. One soul at a time. So, pwedeng kinabukasan yung kapatid mo naman na namayapa. The following day, yung nanay mo na namayapa. So, one soul at a time. But again, dapat daw po ay nasa state of grace pa rin. Para hindi ano siya, no? Yung, kasi nga daw po,
ang Divine Mercy Promise ay applicable lamang sa nabubuhay. Kasi nga, oo nga naman, kasi namatay ka na eh. 'Di ba? Meron ka nang tinanggap na the soul may be under punishment pa, no? Temporal punishment sa kabilang buhay. Nasa purgatorio, ibig sabihin na nandun na siya eh. Kaya ah, nagdudusa na siya doon sa kanyang mga kasalanan na hindi napagbayaran. Napatawad yung kasalanan pero syempre the temporal punishment exists na hindi pa yan naaalis. Kailangan bayaran. Again, ano ba ang pagbabayaran ba in temporal punishment? It is the punishment related to the sin. Ang pinatatawad during confession ay ang kasalanan pero yung kaparusahan hindi siya naaalis. At naaalis lang yon during feast day, yung temporal punishment. And so, doon sa mga manayapa nating kapatid, kaibigan, kakilala, ah, para matanggap nila yung grasya ng feast day, yung plenary indulgence conditions yung gagawin natin. So, sabi ko, okay po, malinaw na po. Kasi nga, ano, hindi, nalito ako doon. Sabi ko, kasi ang ipinapalaganap natin ay ganito, madali lang ang conditions, biglang humula. So, yun, no, na-share ko lang sa inyo kasi it is new information on my part na nagpapalaganap ng one of the elements of the Divine Mercy Devotion.